Si Suwo, isang pangit at kaawa-awang loser, pero sa katunayan siya ay isang mabait na bata na ulila dahil ang kanyang mga magulang ay dinakip dahil sa kanilang lahi. Siya ang natitirang nakaligtas sa kanyang uri na may kapangyarihan ng isang demon hybrid. Dahil sa kapangyarihang ito, sila ay hinahanting at inaabuso ng mga tao sa buong planeta dahil sa inggit at takot sa kanilang kapangyarihan. Ngunit isang araw, nagising si Suwo sa kanyang tunay na kapangyarihan na lubos na nagpabago ng kanyang kapalaran. Biglaan, isang malaking asteroid ang bumagsak sa Earth at mula sa asteroid na ito, lumitaw ang ultimate evil monster na shinobi na naglalayong sakupin ang planeta. Ang mga monsters na ito ay primitibo at nagkakalat ng lason sa bawat sibilisasyong kanilang sinasakop. Dahil dito, halos 99% ng sangkatauhan ay namatay, at sa loob lamang ng 5 araw, bilyon-bilyong tao ang nawalan ng tahanan, pamilya, kaibigan, at ang mga nakaligtas ay napilitang umatras at magtago sa sumunod na 500 taon. Sa isang tigang na lupain na tinatawag na Kyoko, na dating ilalim ng karagatan, dito nagkukubli at namumuhay ang mga tao upang itago ang kanilang mga sarili mula sa shinobi. Ang lugar na ito, puno ng kawalan ng pag-asa, ay patuloy na dinadalaw ng takot na baka matagpuan sila ng shinobi at tapusin. Sa ganitong mundo, isang masayang prinsesa ng Ice Kingdom ang namumuhay kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit, nagbago ang lahat ng atikihin ng shinobi ang kanyang kaharian, tinapos ang lahat sa isang malawakang paglusob. Sa panahon ng pag-atake, binigyan ng ina ni Amy ang kanyang anak ng isang pendant, na minana ng pamilya ng Ice Royal Family, bilang proteksyon. Si Amy, na ipinagkatiwala sa isang tapat na alagad na si Sonda para protektahan, ay itinago sa isang lihim na daanan habang ang kanyang ina ay nag-alay ng buhay upang ilihis ang mga monsters. Nasaksihan ni Amy ang pagkamatay ng kanyang ina at wala siyang magawa upang iligtas ito. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding galit sa puso ni Amy, at siya'y sumumpa na hahanapin ang alamat na holy weapon na tinatawag na Geiger Road, na kayang wasakin ang shinobi at linisin ang Earth. Makalipas ang 3 buwan, si Amy at ang kanyang mga kasama ay nasa misyon upang hanapin ang mahiwagang holy weapon. Isang araw, habang sila'y naglalakbay, biglang nagising si Amy mula sa kanyang pagkakatulog at agad na inutusan si Sonda na ihinto ang sasakyan dahil nakakaramdam siya ng presensya ng isang shinobi sa malapit. Pagdungaw niya, nasaksihan niya ang isang grupo ng mga taga-nayon na nagtitipon. Tinatangka nilang ialay ang isang bata sa shinobi bilang sakripisyo, sa paniniwalang pag ginawa nila ito ay mapapayapa nila ang shinobi at iiwan sila. Galit na galit si Amy sa natuklasan, kaya't agad siyang lumabas ng sasakyan at sumigaw sa mga taga-nayon na palayain agad ang bata dahil hindi nito mapipigilan ang shinobi sa pagmasaker sa kanila. Lumapit ang pinuno ng nayon at binalaan si Amy na huwag makialam dahil may malalang kahihinatnan ito. Ngunit binaliwala ito ni Amy at nagbabala siya sa mga taga-nayon na dumarami ang presensya ng shinobi at dapat silang magmadaling lumikas sa lugar na iyon. Nagalit ang pinuno sa kanya kaya't inutusan niya ang kanyang mga gwardya na barilin sila, ngunit bigla ang lumitaw ang shinobi, at ang pinuno mismo kasama ang mga taga-nayon ay labis na natakot at nagpanik. Agad namang inaktibo ni Sonda ang kanyang shields, isang humanoid machine na espesyal na ginawa para labanan ang mga shinobi. Sinubukan ng shinobi na kainin ang batang inihahandog bilang sakripisyo, ngunit nagawang pigilan ito ni Sonda at nakipaglaban siya ng matindi sa halimaw. Si Amy naman ay pumasok sa loob ng kanyang shield at inaktibo ito, agad na sumali sa labanan kasama si Sonda. Nagtagumpay sila sa pagpuksa sa lahat ng mga shinobi sa paligid at nailigtas ang mga taga-nayon. Ngunit, naramdaman ni Amy ang presensya ng isa pang grupo ng shinobi sa malalim na bahagi ng lambak. Nagpasya siyang habulin ito mag-isa, iniwan si Sonda sa likuran. Pagdating niya, nakita niya ang isang grupo ng shinobi na magkakalapit at isang batang mukhang halimaw na lumalaban sa kanila. Biglang nadulas ang bata mula sa bundok at nahulog, at sinubukan siyang tapusin ng mga shinobi, ngunit mabilis na nagdesisyon si Amy at nailigtas ang bata. Ngunit, habang lumalaban siya sa mga shinobi, naipit siya dahil sa dami ng kalaban. Sa puntong malapit na siyang tapusin, nagkamalay ang bata at agad siyang nailigtas. Napakalakas ng bata na nagawa niyang tapusin ang natitirang mga shinobi, ngunit nakatakas ang isa at tumakbo patungo sa nayon. Hinabol ito ng bata, at agad na nagbabala si Amy kay Sonda na paparating ang isang shinobi. Hindi nagawang pigilan ni Sonda ang shinobi dahil sa bilis nito, at agad itong nakarating sa isang taga-nayon at sinubukang kainin siya. Dumating ang bata sa tamang oras upang iligtas ang lalaki at agad na nakipaglaban sa shinobi.
Nagtagumpay siya sa pagpatay dito, ngunit sa parehong oras, nawalan siya ng malay at bumalik sa kanyang anyong tao. Tumakbo si Amy patungo sa batang lalaki at itinali ang kanyang ribbon sa sugatang braso nito. Sa halip na pasalamatan ng mga taga-nayon ang bata dahil sa pagliligtas ng kanilang buhay, tinawag nila itong halimaw at nagsimulang maghagis ng mga bato sa kanya. Galit na galit si Amy sa nasaksihan, ngunit sinabi ng bata sa kanya na ayos lang ito bago muling nawala ng malay. Kinagabihan, binigyan ni Amy ang pinuno ng nayon ng malaking dami ng pagkain para sa mga taga-nayon. Babala niya sa pinuno na babalik siya pagkatapos asikasuhin ang ilang bagay, at kung ang batang babae na dapat isasakripisyo ay hindi buhay pagbalik niya, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Nagpasalamat ang batang babae kay Amy sa pagliligtas sa kanya, at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap sa holy weapon habang ang bata ay nagpapahinga sa loob ng kanilang sasakyan. Nagulat ang mga kasamahan ni Amy dahil hindi nakakaapekto sa bata ang laso ng shinobi. Samantala, iniisip ni Amy ang tungkol sa batang lalaki, kung gaano ito kagwapo, at nagtataka kung bakit ganoon ang pagtrato ng mga taga-nayon sa kanya. Dahil sa nakikitang pag-aalala ni Amy, iminungkahi ni Sonda na magkampo sila para sa gabi, at pumayag si Amy. Maya-maya, nagising ang bata at kumain ng sobra dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Sonda na nag-i-install ng isang kakaibang aparato, at nalaman niya na ang mga ito ay ginawa para itaboy ang mga shinobi. Iminungkahi ni Sonda sa bata na dahil maayos na siya, dapat niyang ipakilala ang kanyang sarili sa prinsesa dahil labis itong nag-aalala sa kanya. Nagpa siya ang bata na makipagkita sa prinsesa, kalaunan, lihim niyang nakita si Amy sa tuktok ng bundok at hindi niya maiwasang titigan siya dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang babae, at lubos siyang nabighani sa kanyang kagandahan. Nang maglaon, nagpa siya si Suo na lumapit kay Amy, ngunit bigla itong nahiya nang mapansin siya ni Amy dahil wala pang nakakita sa kanya na suot ang kanyang kasalukuyang damit. Ibinabalik ni Suo ang ribbon ni Amy, ngunit sinabi ni Amy na panatilihin na niya ito. Tumanggi si Suo, sinasabing may kakaibang amoy ng pabango ang ribbon, na nagpagalit kay Amy at itinali niya ulit ito sa kanyang braso. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpa siya silang bumalik sa kanilang kampo. Habang naglalakad, tinanong ni Amy si Suo tungkol sa kanyang pangalan. Sinabi ni Suo na ang kanyang pangalan ay Suo, at kakaibang lumapit si Amy sa kanyang muka. Sinasabing alam niya na si Suo ay isang Yaju, isang makapangyarihang hybrid na kalahating tao at kalahating halimaw. Agad niyang hiniling kay Suo na lumaban kasama siya para puksain ang mga shinobi mula sa mundong ito dahil alam niyang may kakayahan siyang gawin ito. At kapalit, handa siyang ibigay kay Suo ang anumang gusto niya. Nag-isip si Suo tungkol sa salitang, anuman, ngunit tumanggi siya sa kanyang alok, sinasabing siya ay katulad lamang ng shinobi, isang halimaw na maaring makasakit sa mga taong malapit sa kanya, kaya ayaw niyang makalapit sa kahit kanino. Tumakbo siya palayo nang hindi man lang nakikinig kay Amy. Bumalik si Amy sa kanilang sasakyan mag-isa, doon, tinanong niya si Sonda kung alam niya ang tungkol sa mga Yaju. Sumagot si Sonda na oo. Alam niya ang tungkol sa kanila dahil noong bata pa siya, nakakita siya ng maraming purong Yaju, at ang kanyang kasama sa militar ay isang Yaju din. Ipinaliwanag ni Sonda na ang mga Yaju ay nilikha ng mga tao bilang isang buhay na sandata na idinisenyo upang puksain ang mga shinobi. Ngunit, ang kapangyarihan ng mga Yaju ay napakalaki at ang kanilang nakakatakot na hitsura ay nagdulot ng takot sa mga tao. Sa huli, lahat ng Yaju ay pinaghuhuli at ang mga nakaligtas ay napilitang umalis sa kanilang mga lupain, naglaho sa mga rehiyon sa hangganan. Pagkalipas ng ilang taon, marami sa kanila ang nangamatay, kaya bihira na lang makakita ng isang Yaju. Nang marinig lahat ito, nagtanong si Amy kay Sonda kung galit ba sa kanila ang mga Yaju dahil sila ay tao. Sumagot si Sonda na hindi siya sigurado, dahil nang batuhin ng mga taga-nayon si Suo, hindi niya sila ginantihan. Kinabukasan, lubos na nagulat si Amy dahil nakita niya si Suo, akala niya ay umalis na ito. Sinabi ni Suo na nagpa siya siyang sumama sa kanya dahil siya ang nagligtas sa kanyang buhay nang siya'y malapit ng kainin ng shinobi, at hindi dahil gusto niya si Amy. Kaya nagpa siya siyang ialay ang kanyang buhay at sumunod kay Amy hanggang sa huli. Natutuwa si Amy sa narinig at sinabi niya kay Suo na gusto niyang linawin na hindi siya isang halimaw. Sigurado siya dito dahil sa ganda ng kanyang mga mata, nakapareho ng kulay ng langit, maganda at mabait tulad ng nakita niya sa isa sa kanyang paboritong libro, dahil wala ng langit sa kanilang mundo. Natuwa si Suo sa kanyang mga salita, ngunit nagpanggap siyang hindi ito mahalaga, upang ipakita na siya ay isang Sigma Chab.
Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa loob ng sasakyan. Binigyan ni Sunday si Suo ng maayos na damit, at labis na humanga si Amy at ang kanyang mga kasama sa bagong hitsura ni Suo. Tinanong ni Suo si Amy kung saan sila patungo, at sinagot siya ni Amy na patungo sila sa mga lumang lupain kung saan bumagsak ang mga asteroid na nagdala ng mga shinobi. Ipinaliwanag ni Amy na nahihirapan silang makahanap ng daan papunta sa lumang lupain dahil ang teritoryo doon ay patuloy na nagbabago, ang hangin ay may lason, at maraming kakaibang pangyayari ang nagaganap doon. Dagdag pa, mayroong malaking bagyo ng buhangin na pumipigil sa pagpasok sa lumang lupain at wala pang nakabalik na sinumang sumubok pumasok doon. Ngunit hindi sila pwedeng sumuko at kailangan nilang pumunta doon dahil narinig ni Amy na naroon ang banal na sandata ng Geiger Road, at ipinaliwanag niya kay Suo na hinahanap nila ang Holy Weapon dahil may kapangyarihan itong puksain ang mga shinobi mula sa mundong ito. Maraming tao ang naniniwala na ang sandata ay isa lamang alamat, ngunit alam ni Amy na ito ay totoo dahil sa pendant na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, na ipinasa sa pamilya ng Ice Royal Family. Sinasabing ang pendant na ito ang susi sa Holy Weapon, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para makapasok sa lumang lupain. Nang marinig ito, sinabi ni Suo kay Amy na alam niya ang daan papunta sa lumang lupain dahil ito ang lugar ng kapanganakan ng kanyang uri at doon siya lumaki. Lahat sila ay nagulat at natuwa dahil sa wakas ay mayroon na silang pahiwatig kung paano makapasok sa lumang lupain. Pagkatapos ng ilang sandali, narating nila ang pasukan ng lumang lupain sa gabay ni Suo at Sonda, at nagpasya si Amy na iwanan ang sasakyan at ang iba pang kasama upang maghanap muna ng tamang ruta bago sila bumalik. Gumamit sila ng kanilang mga shields sa paglalakbay dahil mapanganib ang maglakbay ng walang proteksyon dahil sa laso ng mga shinobi. Si Suo ang nanguna sa kanila, at hindi niya kailangan ng anumang proteksyon dahil siya ay isang Yaju. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, biglang bumagal at nawalan ng lakas ang kanilang mga shields. Nakakita sila ng maraming patay na shields sa lugar at napagtanto nila na ito ang mga shields ng mga naunang sumubok pumasok sa lumang lupain. Napagtanto ni Sunday kung bakit bumabagal at nawawalan ng lakas ang kanilang mga shields dahil ito sa kasaganaan ng beryllium sa lugar na iyon, at ang engine ng shields ay masisira kung masyado itong makakatanggap ng beryllium. Ngunit ang pangunahing problema ay ang konsentradong beryllium ay nakamamatay sa mga tao, kaya marami ang namatay sa kanilang pagtatangka na makapasok sa lumang lupain. Kaya sinabi ni Sunday kay Amy na dapat silang umatras kaagad. Ngunit, hindi nakinig si Amy sa kanya at sinubukan niyang habulin si Suo, na nanguna ng malayo upang mag-scout sa lugar. Ngunit habang pinipilit ni Amy na maabutan si Suo, pareho silang nawalan ng malay ni Sunday dahil sa toxicity ng beryllium. Nang napagtanto ni Suo na may mali, bumalik siya sa kanila at nakita niya na ang isang grupo ng shields ay pinalibutan sila at nakapture ang kanilang mga sasakyan at iba pang kasama. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkamalay si Amy at agad na napansin na nawawala ang kanyang pendant. Habang nagtataka siya kung nasaan siya, napagtanto niya na siya ay nasa loob ng kaharian ng Toray nang makita niya ang paligid mula sa bintana. Pumasok sa silid si Hashabat Hanota, kapitan ng Imperial Guard ng Kastilyo ng Toray, at sinabihan siya na may taong gustong makipagkita sa kanya. Dinala niya si Amy sa isang lihim na lugar sa ilalim ng lupa, at tiniyak sa kanya na ligtas ang kanyang mga kasama. Doon nakilala ni Amy ang dakilang ambasador ng Toray na si Kazas Sashan, na nagpakilala sa kanya. Sinabi ni Sashan kay Amy na alam niya ang tungkol sa kanya dahil sa kanyang mga kasama at sa sikat na shields na kanilang ginagamit, at lalo na nang makita ang pendant na suot ni Amy, sigurado siyang siya ang prinsesa ng Ice Kingdom. Nang marinig ang tungkol sa pendant, agad na hiniling ni Amy na ibalik ito sa kanya dahil kailangan niya ito. Tumanggi si Sashan at sinabing hindi niya maaaring payagang maglibot ang isang mapanganib na sandata sa Toray. Nang marinig ito, napagtanto ni Amy na alam ng lalaki ang sikreto ng pendant. Muling hiniling ni Amy na ibalik sa kanya ang kanyang pendant, dahil nais niyang tapusin ang mga shinobi at maghiganti para sa kanyang ina gamit ang Holy Weapon. Tumanggi ulit si Shin at sinabihan si Amy na huwag maging tanga dahil ang Holy Weapon ay hindi dapat gamitin para maghiganti sa pagkamatay ng magulang. Nagalit si Amy sa kanya at sinabing hindi niya pakikinggan ang kanyang mga walang kabuluhang sinasabi, at iginiit niyang ibigay agad ang pendant. Tumayo si Shin at sinabi sa kanya na hindi siya ang prinsesa ng kanyang bansa at hindi niya kailangang sundin ang kanyang mga utos. Binanggit din niya na siya ang nagligtas sa kanilang mga buhay at dapat siyang magpasalamat. Pinayuhan siya ni Shin na isuko na ang sandata, dahil kung hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng kanyang mga kasama.
Labis na nalungkot si Amy sa narinig at tinanong siya kung bakit niya ito ginagawa. Nagtataka siya kung plano ni Shin na gamitin ang holy weapon para sa sarili niya. Ipinaliwanag ni Shin na hindi niya magagamit ang sandata dahil kailangan ng isang priestess na may susi para ito ay mapatakbo. Dagdag pa niya, walang dapat gumamit ng sandatang iyon dahil kahit na may kapangyarihan itong puksain ang mga shinobi, sa maling kamay ay maaari rin itong wasakin ang sangkatauhan. Binigyang diin niya na kahit may panganib mula sa mga shinobi, hindi magbabago ang kamangmangan ng sangkatauhan, kaya mas mabuti na manatiling hindi ginagamit ang sandata. Hindi kumbinsido si Amy, ngunit sinabi ni Shin na ayaw niyang umasa sa holy weapon para talunin ang mga shinobi, kundi dapat silang protektahan ang kanilang sarili sa sarili nilang paraan. Ito raw ang dahilan kung bakit malakas ang Toray, hindi tulad ng kanyang bansa na hindi man lang nakapagtanggol sa sarili. Nalungkot si Amy ngunit napagtanto niyang tama si Shin at wala siyang magagawa kundi isuko ang paghahanap sa sandata. Nang bumalik sila sa ibabaw, napagtanto ni Amy na mali ang kanyang guro dahil sinabi nito sa kanya na ang tanging paraan para iligtas ang kanyang mga tao mula sa mga shinobi ay ang paghahanap ng holy weapon. Nalungkot si Amy dahil kung nag-isip sila tulad ni Shin na hindi umasa sa iba, baka hindi nawasak ang kanyang bansa. Dahil sa pagkadismaya, bigla siyang nahilo at bumagsak sa lupa. Nakarating si Suo sa Toray at nakita niya si Amy na bumagsak malapit sa isang kakaibang lalaki. Inakala niyang nasa panganib si Amy kaya agad niyang inatake si Shin, iniisip na kaaway ito. Ngunit napakalakas ni Shin at agad niyang na-disarm si Suo. Napagtanto ni Shin na kaalyado ni Amy ang lalaki at sinusubukan lamang niyang iligtas siya, kaya pinakawalan niya ito at sinabihan siyang alagaan ang prinsesa dahil hindi ito nasa magandang kalagayan. Bago umalis, sinabi ni Shin kay Amy na maaari silang umalis sa Toray kasama ang kanyang mga kasama, o manatili kung nais nila. Sinabi rin niya na huwag mag-alala tungkol sa mga shinobi dahil kahit matalo siya sa darating na publikong nominasyon para pumili ng bagong hari, iiwanan niya lamang ang lumang sistema at lilikha ng bago na angkop lamang para sa malalakas, isang hinaharap kung saan kayang tapusin ng mga tao ang mga shinobi. Habang nangyayari ito, lumitaw si Hanata at sinabi kay Shin na iniimbitahan siya ng hari ng Toray. Dahil dito, bumalik si Amy at Suo sa kanilang mga kasama, at labis na natuwa ang lahat nang makita silang ligtas. Sa loob ng sasakyan, humingi ng tawad si Sunday kay Amy, sinasabing kasalanan niya na nawala ang pendant dahil hindi niya maayos na nagampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit hindi sumang-ayon si Amy, sinasabing siya ang may kasalanan at hindi si Sunda. Inamin niya na hinanap niya ang sandata hindi para iligtas ang sangkatauhan kundi para maghayganti para sa kanyang ina. Dahil sa kanyang pagiging makasarili, muntik na niyang mapahamak ang lahat para lang matupad ang kanyang mga layunin. Wala na rin silang susi sa holy weapon at alam niyang hindi nila malalampasan ang Burem Storm para makarating sa lumang lupain. Kaya sinabi niya kay Sand na hindi na niya alam ang gagawin. Kaagad na sinabi ni Sand na anuman ang magiging desisyon ni Amy, palagi siyang nasa tabi niya. Nang marinig ito, mabilis na umalis si Amy dahil hindi niya kayang magdesisyon sa susunod nilang hakbang at ayaw niyang biguin sila. Sinubukan ni Suo na sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Sand at sinabing kailangan niyang maging mas malakas para maprotektahan ang prinsesa. Sinimulan niyang turuan si Suo, itinuturo na para maging malakas, kailangan niya ng matatag na puso, malinaw na landas, hindi matitinag na kumpiyansa, at hindi masisirang espirito sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng ilang sandali, binigyan niya si Suo ng espada at sinabing sundan ang prinsesa. Bago umalis, sinabi ni San kay Suo na kailangan muna niyang hanapin ang kanyang puso at hawakan ito para maunawaan niya ang iniisip ng prinsesa at masuportahan niya ito. Tinanong ni Suo kung bakit hindi si Sand mismo ang sumuporta kay Amy, ngunit hindi siya sinagot ni Sand at sinabihan lang siyang umalis. Samantala, nakipagkita si Shin sa hari, at sinabi ng hari na alam niyang nasa kustodiya niya ang prinsesa ng kaharian ng Ice. Sinabi pa ng hari na pinagkakatiwalaan niya si Shin ng buhay niya, ngunit hindi dapat ito gumawa ng mga bagay nang hindi niya nalalaman. Tumugon si Shin sa hari na hindi niya ito iniulat dahil inakala niyang hindi karapat-dapat ng pansin ng hari ang isang prinsesang galing sa wasak na bansa. Ngunit sinabi ng hari kay Shin na huwag maliitin ang kanyang talino dahil alam na niya ang tungkol sa holy weapon at sa prinsesa. Tinanong niya kung bakit maglalaan ang Toray ng malaking pera at lakas ng tao sa paggalugad sa lumang lupain kung hindi ito mahalaga. Dahil dito, inutos ng hari na dalhin si Amy sa kanya. Napagtanto ni Shin na may masamang balak ang hari at kapag nakuha niya ang sandata, tiyak na gagamitin ito upang maghari sa natitirang sangkatauhan.
Kaya inutusan niya si Hinata na protektahan ang prinsesa at dapat silang agad na tumakas mula sa Toray. Samantala, natagpuan ni Suo si Amy na mag-isa at nakatayo sa ulan, malungkot at umiiyak. Niyakap ni Suo si Amy at sinabing huwag mag-alala dahil mahal siya ng lahat at sumunod sila sa kanya dahil dito. Sinabi niya kay Amy na huwag nang umiyak dahil mas masaya siya kapag nakikita siyang nakangiti. Binanggit din niya na kahit isuko ni Amy ang sandata, siya pa rin ang kanyang sarili, at napagpasyahan na niyang palaging nasa tabi ni Amy anuman ang mangyari. Nang tumigil ang ulan at lumabas ang araw, binuhat ni Suo si Amy sa kanyang balikat at tumakbo ng mabilis. Sa una, natatakot si Amy na baka mahulog siya, ngunit nang makita niya ang magandang tanawin ng araw, sumaya siya at nakangiti. Sinabi ni Suo na mas gusto niya si Amy kapag nakangiti ito, at narinig ito ni Amy, naramdaman niyang unti-unti siyang nahuhulog sa pag-ibig kay Suo. Sinabi niya kay Suo na napagpasyahan niyang hindi susuko sa sandata at kakausapin ulit si Shin para ibalik ang kanyang pendant, at sinabi ni Suo na sasama siya sa kanya. Sa biglaang pangyayari, napalibutan sila ng mga sundalo ng kaharian ng Toray, na nagsasabing arestuhin sila alinsunod sa utos ng kanilang hari. Agad na dinisarmahan ni Suo ang komandante, at binalaan ng ibang mga sundalo na kung sila'y kikilos, tatapusin niya ang kanilang komandante. Si Hinata, ang opisyal ng Toray, ay lumapit at pinahinto ang mga sundalo. Humingi siya ng tawad kay Amy at nangakong siya ang magiging responsable sa kanilang mga aksyon at siguraduhing mapaparusahan silang lahat. Sinabi ni Hinata kay Amy at Suo na kailangan nilang agad na lisanin ang bansa dahil inutusan siya ni Shin na sabihan sila tungkol sa balak ng hari na kunin ang holy weapon para sa kanyang sarili, at hindi ito papayagan ni Shin. Nang marinig ito, agad na tinanong ni Amy kay Hinata kung saan matatagpuan si Shin, dahil kailangan niyang makipag-usap dito muli. Sinabi ni Hinata na si Shin ay papunta sa pagsalakay sa Manashi at aalis siya sa kastilyo bago magtakip silim, kaya kailangan nilang magmadali. Samantala, napatay ni Sand ang isang espiya ng kaharian ng Toray, nagtataka kung ano ang nangyayari at bakit sila sinusubaybayan. Pagkatapos, nakipagkita sina Amy at Suo kay Sand at ipinaliwanag ni Amy ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos ng ilang sandali, nakahabol sina Amy at Suo kay Shin bago ito umalis. Iginigiit ni Amy na ibalik sa kanya ni Shin ang kanyang pendant. Tumanggi ulit si Shin, sinasabing hindi siya mapapapayag na magbago ng isip. Sa pagtatangkang kumbinsihin siya, sinabi ni Amy na nakikita niyang masaya ang mga tao sa kahariang ito kumpara sa ibang bansa na kanyang nakita, at tiyak niyang ito'y dahil sa mga ginagawa ni Shin. Maaring makalikha si Shin ng isang mundo kung saan kayang labanan ng mga tao ang mga shinobi, ngunit hindi pa rin susuko si Amy sa holy weapon dahil naniniwala rin siyang ito ang tamang landas para sa kanya, at hiniling niya kay Shin na hayaan siyang tuparin ang tungkulin na ipinamana sa kanya. Hindi kumbinsido si Shin at sinabi niyang kung determinado talaga si Amy, dapat siyang tapusin siya at kunin ang pendant. At doon biglang lumapit si Suo kay Shin at sinabi na nakikita niya sa mga mata nito na handa itong tapusin si Amy para pigilan siya, at sinang-ayunan ito ni Shin. Sa kanilang paglalaban, napagtanto ni Suo na mas malakas si Shin sa kanya, ngunit nagpasya siyang hindi siya magpapatalo at bubuksan niya ang landas na pinili ni Amy. Kahit na natalo siya ni Shin at nabali ang kanyang espada, nagawang gisingin ni Suo ang kanyang likas na kapangyarihan at malubhang nasugatan si Shin. Sa kabila ng kanyang malubhang sugat, ayaw pa rin sumuko ni Shin at sinabi sa kanila na kailangan nilang tapusin siya para manalo. Sinabi ni Amy kay Shin na huwag basta-basta isuko ang kanyang buhay dahil maraming tao ang umaasa sa kanya at magdurusa kung siya'y mamamatay, dahil siya ay mahalagang tao na kailangan para sa kinabukasan ng mundo. Sa puntong ito, dumating si Hinata at nagbabala na inaatake ng mga shinobi ang kanilang kaharian. Habang pinapaputok ng hukbo ang kanyan sa ship ng mga shinobi, napansin ni Amy na may simbolo ng kanilang pamilya ang ship at labis siyang nagulat, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Hinata na natanggap niya ang ulat mula sa kanyang unit na sinakop ng mga shinobi ang kastilyo ng Kingdom of Ice, at ang mga tao, shields, at lahat ng bagay ay natunaw sa laso ng mga shinobi na nasa landas ng kastilyo. Tinanong ni Shin kay Amy kung sino ang kumokontrol sa kastilyo dahil alam niyang hindi ito magagawa ng isang shinobi. Sinabi ni Amy na ang kanyang mga magulang lamang ang makakakontrol sa kastilyo at dahil sila'y wala na, nagtataka sila kung sino ang kumokontrol dito. Biglang narinig nila ang isang boses na nagsasabing dapat silang sumuko. Nang marinig ni Amy ang boses, agad niyang nakilala na ito ay ang kanyang guro na si Suomi.
Nagtataka siya kung paano ito nakaligtas, lumitaw si Suomi at sinabi na ng atikihin ng mga shinobi ang kanilang kaharian, nagawa niyang mag-integrate sa mga shinobi at naging isa sa kanilang walang hanggang buhay. Nagulat si Amy at ang lahat sa revelasyon na ito. Inihayag ni Suomi na binabantayan niya si Amy sa pamamagitan ng mga mata ng mga shinobi, kahit sa mga pribadong sandali niya. Pinasalamatan niya ang lahat dahil sa pag-iwan nila sa kastilyo, na nagbigay daan sa kanya na tipunin ang lahat ng shinobi mula sa lumang lupain, at ngayon ay handa na siyang tuparin ang kanyang misyon na puksain ang lahat ng tao. Nagulat at nagtaka ang lahat sa kanyang sinabi, inimbitahan ni Suomi si Amy na sumama sa kanya, nag-aalok na maging mga tagapagdala ng primordial absolute power, at mag-evolve sa pinakamataas na anyo ng buhay na walang gutom, sakit, o pagtanda. Tumanggi si Amy at tinawag siyang baliw, hinawakan siya ni Suomi at hinihingi ang susi o ang pendant sa holy weapon. Tumanggi si Amy, sinasabing kahit mayroon siya ng pendant, hindi niya ito ibibigay sa isang baliw na tulad niya. Nagalit si Suomi at sinimulang pisilin si Amy gamit ang kanyang kamay na shinobi, sinasabing ang holy weapon ay isang laruan lamang at walang kapangyarihan laban sa hukbo ng shinobi na kanyang kinokontrol. Nang tangkaing patayin ni Suwo si Amy, pinigilan siya ni Shin, sinasabing nasa kanya ang pendant, ngunit hindi siya pinansin ni Suomi. Biglang naputol ang mga kamay ni Suomi dahil si Suwo, na nagbago sa isang makapangyarihang halimaw, ay nagligtas kay Amy at pinilit si Suomi na umatras. Nang gabing iyon, nagising si Suwo at nalaman niyang nasa medical room sila ng Toray at iniwan ni Amy at Sand ang grupo para hanapin ang holy weapon. Nagtangka si Suwo na sundan sila, ngunit naalala niya kung paano siya nagbago sa isang halimaw at napatay ang lahat ng shinobi. Naalala rin niya na hindi niya mapigilan ang sarili na hindi makasakit ng iba hanggang sa napigilan siya ni Amy. Naalala niya kung paano humingi ng tawad si Amy sa kanya dahil alam niyang nagbago siya sa isang halimaw dahil sa kanya, kaya bumulong siya sa kanyang tainga na hindi niya siya isasama sa paghahanap sa holy weapon dahil ayaw niyang maging halimaw siya muli. Bago magtungo sa mga lumang lupain, nakipagkita si Amy kay Shin at hiniling niyang payagan si Suwo at ang iba pa na manatili sa Toray. Sinabi rin niya kay Shin na pupunta siya sa lumang lupain para sundan si Tsukiyomi, dahil narinig niyang pupunta ito roon upang magkamit ng ganap na kapangyarihan. Sa huli, nagpasya si Shin na ibalik ang pendant kay Amy, sinasabing nagpasya siyang gawin ito dahil nang tumapak si Amy sa mga lumang lupain, nagsimula itong magbago. Nawala ang aurora at ang bagyong buhangin na bumabalot sa lumang lupain, at naniniwala si Shin na talagang tadhana ni Amy na buhayin ang holy weapon, kaya hindi na niya siya pipigilan o hahadlangan pa. Nagpasalamat si Amy sa narinig, at nagutos si Shin sa kanyang hukbo na ilipat din ang Toray Castle upang labanan ang kastilyo ng ice na sinakop ng mga shinobi. Nag-atubili ang kanyang hukbo, ngunit sinabi ni Shin na kung hindi nila susuportahan si Amy ngayon at mabaigo siya sa kanyang tungkulin, malamang nasusunod na punteriya ng mga shinobi ang Toray, kaya kailangan nilang suportahan siya dahil nakasalalay sa labanang ito ang kinabukasan ng buong mundo. Samantala, nakapasok sina Amy at Sand sa mga lumang lupain at namangha sila sa kagandahan at sagana sa organikong buhay nito, dahil hindi pa ito nahahawahan ng lason ng mga shinobi. Naisip ni Amy na matapos ang kanyang misyon, dadalhin niya ang lahat ng tao sa lupain na ito upang hindi na sila maghirap pa sa gutom dahil maaari na silang magtanim ng sarili nilang pagkain. Ngunit bigla ang lumitaw ang maraming higanteng shinobi, at isa sa kanila ay muntik nang pumatay kay Amy, ngunit nailigtas siya ni Sand. Agad na tinanong ni Sand si Amy kung nakikita niya ang bundok Fuji, dahil ayon sa alamat, nasa paanan ng bundok na iyon matatagpuan ang holy weapon. Sinabi niya kay Amy na siya ang bahala sa mga shinobi at dapat tumungo si Amy diretso sa paanan ng bundok Fuji at huwag lumingon pabalik. Nag-aalala si Amy at hindi sumang-ayon kay Sand, sinasabing hindi niya ito maaaring iwanang mag-isa na lumaban. Ngunit iginiit ni Sand na bilang isang sundalo, hindi siya basta-basta matatalo at nangako siyang babalik. Ngunit nang maramdaman ni Amy na napapalibutan na si Sand ng mga shinobi, nagbago ang kanyang isip at sinubukang tumulong. Gayunpaman, sinabi ni Sand na huwag siyang magpadalos-dalos dahil mabigat ang kanyang pasanin at umaasa sa kanya ang lahat. Kaya dapat siyang magpatuloy at maniwala sa holy weapon at sa lahat ng taong tumulong sa kanya. Walang pagpipilian si Amy kundi sumang-ayon, at sa huli, isinakripisyo ni Sand ang kanyang buhay upang mapuksa ang mga shinobi. Isang malakas na liwanag ang lumitaw, na nagdala kay Amy sa lugar kung saan matatagpuan ang sandata. Nang makita niya ito, agad siyang lumapit at nang malapit na siya, lumitaw ang isang upuan mula sa lupa. Umupo si Amy at nagtaka kung ano ang susunod niyang gagawin at paano i-activate ang sandata.
Bigla namang lumitaw si Suomi at nagpasalamat sa kastilyo ng ice dahil kung hindi niya ito ginamit, hindi niya malalampasan ang makapal na hadlang na nilikha ng sandata. Nagsimulang mag-activate ang holy weapon at sinubukan ni Amy na alamin kung paano ito gamitin, ngunit biglang lumabas ang mga matutulis na bagay mula sa upuan na tumusok sa kanyang leeg. Bago pa man ma-activate ni Amy ang sandata, dinurog ito ni Suomi gamit ang kastilyo ng ice at ng mga shinobi. Sinubukan ni Suomi na sakupin ang sandata, ngunit nakatakas ito mula sa mga guho habang sa wakas ay nakontrol ito ni Amy. Inatake niya si Suomi at sinubukang tapusin siya, ngunit hindi niya ito nagawa dahil nagmamadali siya at ginamit ang sandata bago ito kumpletuhin. Dahil dito, nang ibabaw si Suomi sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan ng shinobi. Dagdag pa, ang paggamit ng sandata ay may epekto sa gumagamit nito, dahil inililipat nito ang pasanin at sobrang init sa piloto bilang proteksyon sa sarili mula sa sarili nitong napakalakas na kapangyarihan. Dahil dito, nahihirapan si Amy sa paggamit ng sandata. Lumitaw ang Toray Castle na may dalang puting bandila, at hinati nila ang kanilang barko sa dalawa at lumapit kay Suomi at Amy upang makipag-usap. Nagkunwari si Suomi na tatanggapin ang alok, ngunit lihim niyang plano na tapusin silang lahat paglapit nila. Alam ito ni Amy, sinubukan niyang lumaban, sinasabing wala siyang karapatang wakasan ang sangkatauhan at tumigil na sa pagiging utusan ng mga shinobi. Napaikan si Suomi kay Amy at sinubukang tapusin siya, ngunit hindi niya ito magawa dahil sa force field ng sandata na nagpoprotekta kay Amy. Habang si Suomi ay nagpapakawalan ng buong lakas niya upang tapusin si Amy, nagpa siya naman si Shin na banggin ang kanyang barko kay Suomi at pasabugin ito. Nakipag-usap siya kay Suwo, na alam niyang nakasakay sa kanilang barko. Bagamat alam na ni Shin ang sagot, pinasalamatan pa rin niya si Suwo sa pagligtas sa Toray, sapagkat kung hindi siya naging halimaw, malamang ay nasakop na ng mga shinobi ang Toray. Samantala, habang pinipilit ni Suomi na wasakin ang force field, ibinahagi niya kay Amy ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at kung paano niya ito natanggap. Ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang masusing pag-aaral sa mga selula ng shinobi, binigyan siya ng mga Diyos ng Miracle Eternal Body, na may mga kakayahan ng mga shinobi, kasama ang absolutong regenerative ability, kontrol sa mga selula ng kanyang katawan, kakayahang mag-integrate sa ibang material, at marami pang iba. Dahil dito, nagkaroon siya ng akses sa anumang uri ng impormasyon, nakaraan man o kasalukuyan, at natuklasan niya ang madilim na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Ipinaliwanag ni Suomi na ang jet matrix na dala ng mga shinobi ay naging mas malakas dahil sa masamang aura ng mga tao. Sinabi niyang hindi maaaring magparami ang mga shinobi at kung hindi sila gagambalain, kusa silang mamamatay sa paglipas ng panahon. Ngunit ang jet matrix ay parang ina ng mga shinobi dahil kaya nitong likhain ang kanilang mga core at paramihin sila ng walang katapusan. Matapos matuklasan ito, maraming beses nang sinubukan ng tao na wasakin ang jet matrix, ngunit hindi ito mapuksa, kahit ng holy weapon ng Giger Wroth. Sinabi ni Suomi na hindi tinatakan ang Giger Wroth. Sa halip, ito ay ginamit upang i-seal ang jet matrix sa lumang lupain upang pigilan ang kapangyarihan nito. Ngayon, dahil sa pagkakamali ni Amy, nabawi ni Suomi ang jet matrix, at nalansag ang lahat ng pagsisikap ng sinaunang sibilisasyon na protektahan ang sangkatauhan mula sa mga shinobi. Dahil dito, malamang na mamamatay ang lahat sa mundo. Labis na nagulat at nasaktan si Amy sa kanyang narinig, hanggang sa hindi na siya makapag-isip pa. Sa biglaang paglitaw ni Suwo, sumabog ang ship ng Toray, winasak ang kastilyo ng ice, at itinapon palayo ang jet matrix mula kay Suomi. Mabilis na tumakbo si Suwo patungo kay Amy, at nakita niyang labis siyang nalulungkot at nagdurusa. Sinimulang sabihin ni Amy na patay na si Sand at maraming tao ang namatay para sa kanya, kabilang ang kanyang ina, at lahat ng ito'y walang saysay. Ibinahagi niya kay Suwo ang katotohanan tungkol sa holy weapon na sinabi sa kanya ni Suomi. Umiiyak si Amy, sinisisi ang kanyang sarili at hiniling na sana hindi siya naging prinsesa ng ice upang hindi mangyari ang lahat ng ito. Habang papalapit si Suwo sa kanya, sinugatan siya ng mga matulis na bagay mula sa sandata. Sinabi ni Suwo kay Amy na palagi siyang kinatakutan at kinamuhian dahil sa kanyang kapangyarihan bilang Yagyo at palaging nag-iisa. Ngunit sa piling ni Amy, kahit sandali lang, naramdaman niyang buhay siya at masaya. Kaya nagpa siyang manatili sa tabi ni Amy, kahit pa maging panganib ito sa kanyang buhay. Nang ma-pair silang dalawa ng sandata, dinala sila nito sa loob at nagising dahil sa pinagsamang kapangyarihan ng prinsesa at Yagyo. Naabot ni Suomi ang jet matrix at sinubukan niyang labanan ang nagising na Giger Wroth.
Ngunit ang pinagsamang kapangyarihan ng Giger Road at Yaju ay naging sapat upang mapang-ibabawan si Suomi, kahit na may hawak siyang Jet Matrix. Nang mapagtanto ni Suomi na ang Jet Matrix ay may sariling core, tulad ng mga shinobi, nagpa siya si Amy at Suwo na hanapin ang core nito upang talunin siya. Matapos ang matinding labanan, natagpuan nila ang core at ginamit ang kanilang lahat ng lakas upang talunin si Suomi at dalhin ang core sa kalawakan. Nagtagumpay sila, ngunit nawalan ng malay si Suwo, nakita ng lahat ang pagsabog sa kalawakan na naglinis sa langit, at nagsiwalat ng magandang asul na kalangitan. Lahat ay natuwa sa pangyayaring ito, nang bumalik sa lupa ang Holy Weapon, si Suwo, sa kanyang walang malay na kalagayan, ay naalala ang mga huling salita ni Amy bago siya mamatay, na humihingi siya ng tawad at tunay na nagmamahal sa kanya. Nang magising si Suwo, sinalubong siya ni Shin at ng iba, at may lungkot na sinabi niyang pumanaw na si Amy, at doon, tumitig siya sa kalangitan na may luha sa kanyang mga mata.